Hi guys, good morning. So nakatapos na tayo guys ng pagdidilig ng ating vanilla. So it's Saturday at naka-e-bike lang tayo papunta dito dahil alam niyo naman napakamahal ng gasolina. So nakita niyo yan, itong area ko na itong area ko na dinidilig at yung kabila na yon ng mga vanilla ay si Baste ang naghahandle. So meron kaming bomba dito, nakakailang timba ako dito. So supposed to be pagka ganitong tag-init, summer, ay napaka-importante sa isang bumubungang vanilla na sila ay diligan at least every 2 days. Kumbaga kahit minimum of 2 times a week kailangan siya, hindi naman pwedeng araw-araw din at mabababad naman ang ating vanilla. So anticipated ko na buong April ay gagawin natin yan. At least 2 times a week sa buong April kung hindi pa rin siya umulan. Basta hindi yan umulan ng buong April. So every 2 days ay magdidilig tayo. At ako naman ay very confident na naihanda natin ating halaman ngayong April dahil meron itong mga bunot. Diba sinabi ko sa inyo? At ito nga ay yung mga kalapit na farm dito o lupa ay may mga tanim na niyog, ay binibili natin kay Ma'am Dario ang niyog. Hinahakot nga dito ng tarsako, 80 pesos ang bili natin. So itinatambak lang natin yan para sa pagtatanim natin ng bagong vanilla sa by June or July or August. Kasi kailangan stable muna ang ating support plant bago lagyan ng vanilla, otherwise mapapatay lang siya. So sa ngayon yun ang ating gagawin dito. At yung first batch ng mga bulaklak ng vanilla ay okay na mahaba na yung bunga niya. At gaya na explanation ko in my previous vlog ay kailangan siyang suportahan ng tubig. Hindi advisable na ibuin sila ha. Hindi advisable na maglagay ka ng mga bunot pagka ganitong panahon kasi mauuga ang kanilang puno. Ang mga ugat ay makakaykay, kumbaga yon. So you have to prepare by November kapag ka ikaw ay nag-ani ng vanilla pods, ay kailangan ay naayos mo na ang kanilang mga bunot. Pero sa case natin, hindi natin nagawa yan. Kaya lang in the previous 2 years, dahil nga kinuha na natin ng cutting set at ibinenta natin, hindi siya bumunga ang gasino. So during that time ay nalagyan na natin ng bunot yan. Kahit siya ngayon ay bumunga, ay medyo nalusaw na yung mga bunot at kinokonsumate na ng mga vanilla. So makikita nyo nga guys, ito ito, yan. Kita nyo ba guys? Ay, ano ba yan? Wait ha. Sorry naman yan. Ating yan. Nakita ang tawag ko dyan ay pusod ng vanilla. Kapag nawala ito. Yan. Yung pinakang petals niya. Basta natanggal yan, ay tigil na ang ng vanilla. So, lilipat tayo guys ng location. Punta tayo sa pamintahan ha. Tapos akyat tayo doon at uuwi na tayo. Medyo napakahirap at tag-init. Talagang halos mahimatay na ako sa init. Yung mga support plants natin, yan, wala pang suloy. Wala pang indication na buhay na siya, wala pang suloy. Pero ito guys, makikita nyo to. Yan, nakikita nyo, dumadahon na yan. So talagang napakagandang magtanim ng madre cacao o ng kakawati na support plant ng ating paminta at vanilla kapag summer. O ito, meron na rin siyang Ang importante lang ay hindi siya naiibo o na mamamatay siya kapag hindi siya yung naiibo lagi. Hindi mabubuhay. Ang ugat niya hindi magiging stable. So, ayun ang advantage pag summer. So, ang ginagawa natin guys, ito yung hybrid na paminta natin. Makikita nyo guys. Ang ganda ng dahon niya Kasi ang paminta ay gusto niya sa malamig na lugar. Ay, meron ditong mga puno ng kakawate at saka nalililiman din siya. So, ito ang kaibahan ng sa hybrid din siya. Sabi ng binilhan ko, hybrid daw yan. Prolific naman ng ang bunga niya. Ang dami. Saka hindi siya seasonal. Kahit na summer o non-stop ang kanyang pagbunga. So meron din tayo guys dito na paminta na
hindi umaakyat o tumatabag o tumataas. So yun, nakita nyo, nasa sa ano lang siya, madali mag-ani doon. O ito guys, ang isa sa paminta natin na prolific yung bunga niya. Ito. O yan. Hindi, paborito ng ng mga paminta ang ulan. Kaya lamang ay, di katulad nito, yan. Ay di, intay na lang natin na, hindi sasabay-sabay guys na inaani. So, itong ilat natin, itanim naman natin ng mga kakawati muna. Tapos ay, yan nga, nilagyan natin ng paminta at bumubunga na sila. Ito, pakikita ko sa inyo ito ngayon. So, ayan nga guys, tinan mo. Tatlong nilagay natin sa isang lugar na ito. Vanilla itatanim natin dito. At makikita nyo yan, may suloy na. Ang ating support plant. Hindi pa yan, pag siya'y mayabong na, saka natin siya lalagyan ng tanim o ng vanilla. So, vanilla ilalagay natin dito. Ayan may ano na siya. May sign na siya ay buhay na. Hindi pa yan pwedeng lagyan ng kahit na dahil hindi pa siya stable. So, palalaguin muna natin yan at gagawin natin stable bago natin. Ito, wala pa siyang sign. Yun yung iba, Tuwid-tuwid yan, guys. Ito, Maganda talaga pagka summer na magtanim ng Madre de Cacao. Yung tanim namin na pinya. Ito, last year, tinanim yung Mang Dario. Hindi namin ito naalaga, nakagalagay lang doon siya. Pero tandaan ninyo, ito, kagaya nitong pinya na ito. So, meron na tayong gustuhin man natin na alam natin itong pinya na ito ay walang insecticide. Pabaya lang natin siya dyan. So, sa panahon, by June ay makakaani na tayo dyan. Tinaniman natin ito ng pinya dito, pang sariling consumption natin. Tandaan natin na ang mga pinya ay matakaw sa init. So, kailangan dun siya sa medyo mabuha-buhangin at the same time ay exposed na harsh environment. Yon ang tamang ang tamang term para sa kanya. So, ilang buti lang ang tanim natin dito para lang tayo makatikim. So, at hindi ko rin masyadong gusto ang pinya dahil matakaw siyang kumain ng nutrients ng colony ng stingless bees. Meron pa rin tayo dito. At i-check natin ngayon guys kung anytime ngayong summer ay kung aling colony ng bees ang kailangan nating palitan. Yung mga hive boxes niya, hives ang tawag dun sa hindi naman pinagkukulungan ng ating mga stingless bees. So makikita nyo guys ay talaga napakatagal na rin yan. At hindi lang 10 taon itong mga hive boxes natin, itong mga hives ng bubuyog natin na ito. At halos itong pinaglalagyan niya na bakal ay almost nasisira na at isa ding indication na kailangan palitan na natin ang mga hives. So by next week titingnan natin kung ano magagawa natin dito. Talaga guys ay talaga lang marami tayong inaasikaso. Hindi kasi ito ang ating core business. Ito ay side hustle lang natin ito at backup lang sa mga gagawin natin. Pero naglalaan talaga ako ng oras na pumunta dito. Basta ako ay walang gawain. Ayan guys. Yan, marami pa rin tayo doon sa kabila. Maglalaan tayo ng oras para dito. Ayan na si Bastian. Pag mag-dilig naaawa siya sa halaman. Kaway-kaway, Basti. Akit na ako doon kay Mang Dario at uwi na tayo ha. Hi! Thanks to Baste for being so committed in his job.